Nagulat at napanganga ang matanda. Isang paa ang mabilis na tumatakbo at nagulat sina Nambung Mae at Jegalmi nang madaanan sila nito. Nagulat din si Master Gui Myeondok at si Instructor Yang Junghyuk. Ito pala ay si Moyongbo na mabilis na hinarang ang atake ng taong ito. Laking gulat ng taong ito nang mahawakan ang braso niya ni Moyongbo. Tinitigan ni Moyongbo ang lalaking ito. Sumigaw ang lalaki at sinabi na patuloy mo ba akong hahawakan gamit ang iyong kamay. Makikita ang mga daliri ni Moyongbo ay bumabaon sa braso nito. Napasabi ang lalaking ito na bakit sobrang lakas niya. Sinabi naman ng lalaking nasa likod habang ngumingiti na. Brother, bata lang siya, di ba? At nagulat nang mapansin na bumabagal ito at nang makita ang brother niya na nanginginig ang katawan. Ay inutusan ng mga kasama nito na atakihin si Moyongbo. Pinapanood lang ito ni na Master Gui Myeondok at Instructor Yang Junghyuk. At sabay-sabay na nga umatake ang mga lalaking ito. Subalit hawak pa rin niya ang lalaki at ilang saglit pa ay binitawan niya ito at binunot ang espada niya at isa-isang hinarang ang mga pag-atake sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga taong inatake niya sapagkat ang mga gamit nilang espada ay nawasak. Makikita si Moyongbo na nasa likod na ng tatlong taong ito. At itinaas ni Moyongbo ang kanyang espada. Sa looban ng palasyo ang tatlong lalaking ito ay nakaupo at pinagpapawisan. Sinabi ni Master Gui Myeondok na ngayon makikialam ako para malaman kung ano ang nangyayari. At sinabi sa apat na sabihin niyo sa akin sa simula. Sinabi ng lalaking ito, hindi sila makagalaw sa ganitong trabaho. Kaya wala kahit isang kinatawan na natanggap. Kung gusto mong gumamit ng isang grupo na tulad namin, kailangan mong magbayad ng 50 bilang paunang bayad, hindi lamang 15. Pero kung saan-saan mo kami dinadala. Nagsalita ang matanda na kaya nga sabi ko babayaran ko lahat pagdating natin doon, di ba? Sinabi ng lalaking ito na mukha ba kaming madaling mauto. Sinabi pa ng matanda na hindi ako ganun. Gumaling ng tingin ang taong ito at sinabi na hindi niya ito maintindihan. At may tinitigan at sinabi sa kanyang isip na may talento ang batang iyon, kaya dapat ang iba sa kanila ay mahuhusay din, di ba? At nang makita si Master Gui Myeondok ay sinabi na wala siyang pakialam dito. Nagpatuloy ang kanyang pag-iisip na ang kailangan muna nilang gawin ay ang pag-alis dito. At humingi ng paumanhin ito at sinabi na aalis na daw sila ngayon. Napangiti naman si Master Gui Myeondok at hinayaan lang silang umalis. Habang naglalakad ang tatlo ay tinitigan sila nito. Sinabi ng matatanda na mangyaring maghintay, may sasabihin pa ako. Hindi naman nagpapigil ang tatlong ito. Wala naman magawa ang matandang ito kung hindi tingnan lang ang tatlong lalaki na umalis. Nagsalita si Instructor Yang Junghyuk at sinabi kay Moyongbo na kanina kinontrol mo ang iyong lakas, magaling sinasabi niya ito habang ito ay nakangiti. Nagulat na tumugon si Moyongbo na salamat habang nakatingin ang tatlong ito na si Instructor at Master Gui Myeondok at ang matanda. Ay biglang humingi ng paumanhin ito at sinabi na pasensya na kayo sa aking dahil ngayon lang daw siya nagpakilala. At sinabi nito na siya daw ay si Wang Xiaobong galing sa pamilyang Seokgyum Sangdan at yumuko ito. At sinabi sa kanila na salamat kanina sa pagtulong ng mga ito. Patanong na sinabi ni Nambung Mae na siya ba ang matanda na kailangan nating escort para sa ating misyon, tiningnan ito ni Jegalmi at sinabi na tanga. Halatang hindi elder ng isang clan ang taong yun kundi ordinaryong tao lang. Gamitin mo naman ang ulo mo. Tumugo ng pangiting nahihiya si Nambung Mae. Si Moyongbo naman ay tinitigan ng seryoso si Jegalmi. Habang nakatayo lang si Instructor sa kanilang gilid. Habang papatayo na mula sa pagkaupo si Master Gui Myeondok ay sinabi nito na nakuha namin ito ng tama, di ba? Nagtanong naman ang matanda at sinabi na bakit kayo napunta sa business group na ito. Sumagot ang mga ito na kabilang kami sa White Army ng Snake Group. Masayang sinabi ng matanda na kung gayon, marahil ikaw ay isang puting opisyal ng militar. Ang sinasabi mo ba ang bagong likhang institusyong pang-edukasyon ng Murim? Napatawa ang matanda at napasabi na tulad ng mataas na ranggo ng mga tao. Nakikita niya. Sinabi ni Master Gui Myeondok sa matanda na sa halip, sa pagtingin sa sitwasyon kanina, dapat may mangyaring sabihin sa akin ng detalyado. Biglang naging seryoso ang muka ng matanda at nagkwento na ito. Ayon sa kanya noon, ay hindi kalakihan ang Seokgyum Sangdan, pero maayos naman ang takbo nito. Gayunpaman,
Ang iba pang mga amo na naiinggit dito ay nagsimulang lihim na magplano ng mga bagay-bagay. Isa-isa nilang inalis ang mga kinatawan na nakontrata sa amin. At sinuhulan nila ang lahat sa buong lugar kaya wala nang gustong pumirma ng contract sa Seokgyum kaya sinubukan kong magdala ng mga tao mula sa labas. Pero it's been 3 months since naubusan ako ng pera. Nagulat ang mga bata sa kanilang narinig. At nagsalita si Jegalmi na hindi ba dahil hindi ka sapat na magaling sa negosyo ay nahuhulog ka sa isang katangahang panlilinlang. At isang malaking sampal sa matanda ang kanyang narinig mula kay Jegalmi. Tinanong ni Master Gui Myeondok ang matanda kung ipapagpatuloy niya pa ba ito. Nagsalitang muli si Jegalmi at sinabi nito kay Master Gui Myeondok na bakit ka nag-aksaya ng oras dito na kailangan nating puntahan ang mga matatanda ng Murim clans. Sinabi ng matanda sa kanila na excuse me pero walang ganoong mahalaga na panauhin dito tiyak na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Napangiting may binabalak si Master Gui Myeondok at sinabi na oops teka lang, nagkakamali kayo. Wala tayo dito para hanapin ang mga matatanda ng Murim clans. Patanong na sinabi ni Nangbung Mae na pero bakit andito tayo? Masayang sinigaw ni Master Gui Myeondok na tayo ang mga kinatawan na dumating upang escort ang mga taga Seokgyum Sangdan. At nagkatinginan ang Snake Group at ang matanda. Isang saglit pa ay hindi makapaniwala ang mga bata at ang matanda. Makikita ang palasyo ng bubong at sa looban nito ay ang tatlong nakaluhod na nakalaban ni Moyongbo. Sinabi pa ng taong ito na kakaibang mga lalaki at maliliit na bata ang lumitaw na lang kung saan at napilitan kaming umatras. Makikita nag-iisip ang taong ito habang hinahawakan ang bigoti. Na ganun ba kahirap makalusot bilang spiya in disguise? Ang lalaki pa lang ito ay ang head of Jongchun at ang pangalan nito ay Jongchun Kwak. Sinabi pa ng lalaking ito habang nakaluhod na. Kung hihilingin namin sa kanya na gawin kaming kanyang mga kinatawan kaagad, maghihinala siya, kaya sinubukan kong makipagtawaran ng katamtaman at tanggapin ito sa huli. Pero nagkagulo dahil sa kanila. Ang nakatalukbong na ito ay bumubunot ng espada. At lumiliwanag ang isang mata habang ang tatlong lalaki ay nakaluhod at humihingi ng kapatawaran. At sinasabi ng pinunong ito na wala siyang pakialam sa tatlong ito. Marami pang alternatibo bukod sa kanila. Kaya umalis na kayo at wag na silang babalik sa lupain ng Hanam. Makikita ang palasyo na may nagpapaumanhin. Tumatawang sinasabi ng matandang ito na gaya ng narinig mo na kanina, wala na kaming pondo. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na huwag mag-alala, may karagdagang 15 barya ang babayaran pagkatapos ng down payment ng 15 barya para sa bawat tao. Nagulat na tugon ng matanda. Habang nakangiti ay sinabi ni Master Gui Myeondok na mula ngayon hanggang sa matapos ang ating trabaho, 1 kwarto lang ang kailangan mong ihanda. Napatanong naman sa isipan ng matanda at tinitignan ang kanilang mga damit para silang mga anak mula sa mga marangal na pamilya. Kung maling landas ang kanilang tinatahak, ito'y delikado, malamang na ako ang masisi ng Murim clan kapag tinanggap ko sila kailangan kong mag-ingat. At sinabi na nga ng matanda na sige, iimpakin na natin ang lahat at dahan-dahan nating pag-usapan. Makikitang muli ang palasyo dito ang Snake Group ay nagtipon. Habang palakad-lakada kaliwa, at pakanan si Master Gui Myeondok ay nagsasalita ito ng hanggang ngayon, kailangan niyong gumawa ng mahirap na basic na pagsasanay. Ang Snake Group, hindi kami gumagawa ng ganyang peking practical na pagsasanay. Mararanasan natin mula ngayon. Makikita ang mga bata na seryosong nakatitig dito. At sinabi pa ni Master Gui Myeondok na ang pataas na landas ay patungo sa Green Forest. Ang piyosa ay mga samurai na karaniwang kinukuha para sa ganitong uri ng gawain. Pakikipaglaban sa malupit na wildlife at bandido. Iyon ay magiging tunay na pagsasanay. Ngayon, ipakita nyo sa akin ang lahat ng armas na dinala nyo. Makikita si Moyongbo na naunang nagbigay ng kanyang espada. Tinitigan ni Master Gui Myeondok ang espada habang tinititigan naman siya ni Moyongbo. Ilang saglit pa ay inabot na ang espada ni Moyongbo. Ang kasunod naman nag-abot ng espada ay si Jegalmi. Tinitigan ito ni Master Gui Myeondok. Pumikit na inabot ni Jegalmi ang espada kay Master Gui Myeondok. Ang kasunod ay si Yun Ryong na nahihiya na inaabot ang kanyang espada kay Master. At ang kasunod ay si Kalbo na nakadaumpalad at nakapikit.
Makikita ang muka ni Master Gui Myeondok na naguguluhan at isang salita ang mababasa na wooden sword. Ang inaabot palang gamit ni Nambung Mae ay kahoy. Masayang inaabot ito ni Nambung Mae. Sinabi ni Master Gui Myeondok kay Nambung Mae na sinabi ko na magsasagawa tayo ng praktikal na pagsasanay, ngunit isang tabak na gawa sa kahoy ang inaabot mo sa akin. Habang kumakamot sa ulo si Nambung Mae ay sinasabi nito na sanay na ako, dahil ito ang pinakaginagamit kong espada, sinabi pa ni Master Gui Myeondok na sa bagay hindi naman mahalaga. At nang matapos na ang pagkuha ng mga espada sa mga bata, ay sinabihan ang mga ito na ang kanilang mga sandata ay lahat ay magaganda. Ngumiti ito at sinabi na simula daw ngayong ang lahat ng kanilang sandata ay makukumpiska. Pasigaw niyang tinawag si assistant instructor at sinabing ilabas ang inihanda niya. Tumugon naman ito at sumangayon pagkatapos ang muka ni Master Gui Myeondok sobrang saya na akala mo parang isang mangkukulam. Ipinakita na ang bag may sinasabi si Master Gui Myeondok na mula sa naobserbahan ko hanggang ngayon. Inihanda ko ang pinakamahusay na angkop na mga sandata para sa iyo. Walang masabi si Moyongbo nang makita ito. Ang mga ito pala ay mga espadang basura. Hinawakan ito ni Moyongbo at kinilatis at sinabi na anong armas ang gagamitin namin. Biglang may nagsalita sa pangalan ni Moyongbo. At sinabi na ito ang espada na ito lang ang gagamitin nyo. Nanlaki ang mata ni Moyongbo nang marinig ito habang tinititigan ang espada. At sinabi pa niya kay Master Gui Myeondok na ito ay hindi isang espada, ito ay isang scrap metal lamang. Sumagot naman si Master na espada yan. Habang malungkot si Moyongbo sinasabi nito kay Master Gui Myeondok na ikinalulungkot kong sabihin ito sa iyo, ngunit ang aking espada ay isa sa mga treasured sword ng pamilya Moyongse, ang Cheongang Sword. Ang talas nito ay kayang tumaga sa mga bato, at ito ay isang mahalagang espada na hindi nawawala ang talas kahit na ito ay bumangga sa iba pang espada. Kinikilatis ni Master Gui Myeondok ang espada ni Moyongbo at napasabi ito habang hinahawakan na ito ay isang mahusay at napakagandang espada. Sinabi ni Moyongbo kay Master Gui Myeondok na paano kung mabali ang espadang ito sa gitna ng laban. Tumugon naman ito na edi kumuha ka muli ng isa pang espada upang magpatuloy muli. At kung mabali rin ang espadang iyon, 10 naman ito, ano ba ang pinag-aalala mo? Patanong na natatawang pang-aasar ni Master Gui Myeondok kay Moyongbo at sinabi na baka naman mahina ka talaga kung walang espada. Makikita si Moyongbo na naasar na ng sobra. Tinitigan at tinutuyan ni Master Gui Myeondok si Moyongbo at sinabing muli na ikaw ba ay isang taong hindi kayang lumaban kung walang magandang espada. Nagulat naman ito at nanlaki ang mata sa kanyang narinig. Maya-maya pa ay naglakad na ito papunta kay Jegalmi. Tinititigan ito ni Master Gui Myeondok at sinabihan din niya ito na ang espadang ito ay maganda. Sumagot si Jegalmi na maganda na espada ang espada ko pero ordinaryong espada lang ito. Pagmamayabang at nakangiti si Jegalmi at sinabi na hindi mo rin ba ito naisip Gui Myeondok. Habang tinitingnan ni Master Gui Myeondok ang espada ay sinabi niya na nakikita ko, hindi ito mukhang espesyal. Pagkatapos ay binigyan niya si Jegalmi na ng mahabang kahoy at sinambot naman niya ito. At napasabi si Jegalmi na ito ba ay isang plauta. Sinasabi mo bang gumamit ako ng plautang kawayan para sa umbong? Ang umbong ay isang estilo ng martial arts na gumagamit ng tunog bilang medium. Sinabi ni Master Gui Myeondok kay Jegalmi na huwag mong sabihin sa akin na ang isang katulad mong henyo ay hindi marunong gumamit ng umbong. Sumagot naman ito nagnaiinis na, syempre hindi, ipapakita ko sayo sa loob ng 2 araw. Tumugon si Master na sige inaasahan ko yan sayo. Napunta na si Master Gui Myeondok kay Yunryong. Si Yunryong ay nahihiya na nakatitig kay Master Gui Myeondok. Tinitigan ni Master ito at sinabi na huwag kang kabahan at ito ang iyong gagamitin. Agad naman sinalo ito ni Yunryong. Napunta naman ito kay Kalbo na nakpikit at tahimik lamang. Inabutan ito ng sandatan at tsaku habang ito ay tahimik. Makikita ang 2 paa. Ito pala ay sina Master Gui Myeondok at Nambung Mae. Habang tinititigan ni Master si Nambung Mae ay tinawag niya ito sa pangalan niya. Agad naman tumugon ito. Pagkatapos bigla na lang inakbayan ni Master si Nambung Mae at sinasabi na kailangan mo munang abutin ang ibang mga bata, di ba? Parang hindi mo pa yata kaya. Tumugon si Nambung Mae na hindi. Hindi ko pa rin naiisip ang paraan kung papaano.
Sinabihan ni Master Gui Myeondok si Nambung Mae, habang nakaakbay pa rin ito na tiyak na magagawa mo ito. Ito ay isang gawain upang tumutok ang Kai sa loob ng mga mata dahil ito ay nangangailangan ng mahusay na operasyon ng Kai. Ngunit nagagawa mo na ito. Nagulat naman ito at naisip niya ang nangyari noong inaatake ni Gumako si Master Gui Myeondok habang naktututok ito sa panunood. Pinaliwanag pa ni Master Gui Myeondok dito na ang ibig sabihin ng naegong ay upang mabuo ang enerhiya ng kalikasan sa loob ng iyong katawan. Lahat ng enerhiya ay sumusubok na gayahin ang kalikasan. Ganon din ang mga martial artist ng bawat clan. Danjon ang pundasyon nito. Patuloy sa pakikinig si Nambung Mae kay Master Gui Myeondok at sinabi pa ni Master na ang ki ng kalikasan ay natipon sa loob ng iyong dantian at hindi ito nahahati. Bihirang makakita ng iba maliban sa iyo. Yang ki ay nangangahulugang langit at ang yin ki ay nangangahulugang lupa at nasa iyo ang kabaligtaran. Kaya ang kailangan mong gawin ay, at panandaliang nanahimik si Nambung Mae nang may ibinulong si Master Gui Myeondok. At nanlaki ang mata at sinabi ni Nambung Mae na dapat baliktarin ang langit at lupa. Makikita ang kakahuyan dito ay isang matanda ang umiinom ng alak. Pagkatapos sinabi nito na napakasarap dito, walang sinuman ang narito upang makita ako, at ito daw ay nag-iisa lang. May pagkakataon ka bang baliwalain ang katotohanan? Na ako ay isang elder ng isa sa mga angkan.